Eliza POV. Maaga akong nagising dahil sa nagsusuka na naman ako, ito talaga ang mga buntis. Nasusuka kahit wala naman, pakiramdam ko hihimatayin ako sa biglang pagkahilo na nararamdaman ko, pero mabuti na lang at nawala din kalaunan. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko, lalo na mag-isa lang ako rito sa bahay, hanggang ngayon nandito pa rin yung sakit mula nang malaman kong may anak siya, pero ang mas masakit ay yung hindi niya na ako inuuwi. Oo, umuwi pa rin ako sa bahay namin, dahil walang nakakaalam sa pamilya namin ang bagay na inamin niya sa akin, masakit pero kaya ko. Tinitiis ko dahil mahal ko siya. Ilang araw na siyang hindi umuwi, tumatawag rin siya paminsan-minsan, pero kaagad ring nagmamadali na ibaba. Nakatingin ako sa wall clock. Nakita kong 10:00 na ng umaga, pero hanggang ngayon wala pa ring laman ang tummy ko. Hindi ako nagugutom, at pakiramdam ko kapag tumayo ako sa pagkakahiga ko sa kama, magtutumba ako dahil sa hilong nararamdaman ko. Tanghali na pero wala pa rin siya. Imposible naman na nasa office siya Sunday ngayon. Hindi kaya kila Bianca siya umuwi ngayon. O may sakit ka ba? Napatingin ako sa pintuan nang marinig ko ang boses niya, nakita ko siyang pumasok sa loob ng kwarto, habang nakakunot ang noo na nakatingin sa akin. I miss him. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. May oras na miss ko siya, may oras na ayaw ko siyang nakita at naiinis ako sa kanya. Masaya akong makita siya, pero may kirot sa puso ko. Tanghali na nandito ka pa rin sa kwarto, bakit hindi ka bumaba para naman makapagluto ka ng makakain? Diretsahang sabi niya sa akin, at naglakad papasok sa banyo. Bakit hindi ka nalang nagstay sa mag-ina mo? Malapit na naman na mag-lunch, dapat doon ka nalang kumain, dahil wala akong ganang magluto. Sagot ko na ikinatigil niya sa pagpasok sa banyo. Humarap siya sa akin at tiningnan ako, pinanatili kong seryoso ang itsura ko, at pinipigilan ang luhang gustong kumawala sa mata ko. Dapat sinabi mo yan bago pa ako nakauwi. Malamig niyang saad sa akin, bago siya padabog na pumasok sa banyo. Parang sinabi niya na rin na nandoon talaga siya galing. Hindi naman siya ganito dati, pero bakit ang laki ng pinagbago ng pakikitungo niya sa akin? Pinilit kong bumangon sa kama, kahit na tamad akong gumalaw. Medyo okay na rin ang hilo ko, kaya ayos naman na ang pakiramdam ko, siguro nga kailangan ko talagang magluto ng makakain. Gutom na ako, kawawa naman ang baby ko, for sure nagugutom na rin siya. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan, at ingat na ingat ako sa bawat hakbang ko. Baka kasi mapaano ang baby ko. Pagkadating ko ng kitchen, kaagad kong tiningnan kung anong pwedeng lutuin. Kinuha ko ang isang buong manok. Since ubos na pala ang stock namin, manok na lang ang meron, siguro okay na ang adobo para sa lunch. Mamaya magpapasama ako kay Radley na mag-grocery, kasi wala na kaming stock dito, hindi ko napansin na ubos na pala. Habang naghahanda ako ng pagkain sa mesa, narinig ko ang yabag ni Radley na pababa sa hagdanan, sakto naman nakakatapos ko lang na magluto, ready na ang pagkain sa mesa. Radley, kain na. Ay ako sa kanya nang makita ko siya na nakatayo sa labas ng dining. Tumingin siya sa akin bago tumingin sa mesa, hindi siya nagsalita at bumaling muli sa akin. Nga pala ubos na ang stocks natin, kung pwede ka mamaya samahan mo akong mag-grocery. Ano Ellie, putol niya sa sasabihin ko, at kumamat siya sa braso niya. May pupuntahan ako, pwede sa ibang araw na lang, aalis na ako. Dagdag niya na ikinayuko ko. Teka, hindi ka kakain. Nagluto ako ng lunch para sa ating dalawa. Nakangiting saad ko. Hindi na, nagmamadali ako, doon na lang ako kakain. Sige na, una na ako. Saad niya at naglakad na papalabas ng bahay. Narinig ko na lang ang pagbukas at sarado ng pinto, tandaan na nakaalis na siya. Napatingin ako sa niluto ko. Pinaghandaan ko pa naman ito para sa kanya, pero hindi lang naman pala siya kakain. Mapakla akong ngumiti bago sinimulang kumain ng mag-isa. I don't know but I can't stop the tears leaking down to my cheek. Unang beses kong kumain ng mag-isa, ang sakit pala. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam ng mabait. Minsan na nga lang siya umuwi, aalis rin kaagad, parang ayaw niya na magstay dito sa bahay. Ayaw niya ba akong makita? Ayaw niya na ba akong makasama? Ayaw niya na ba sa akin? Tiniis ko naman bakit ganito?
Ako pa rin ang talo. Kaagad kong tinapos ang pagkain ko, at nilinis ko ang pinagkainan ko bago ako naligo. Hindi naman pwede na sa ibang araw ako mag-grocery, dahil mamayang gabi wala na akong kakainin dito, kaya ko na naman na mag-isa, kaya mamimili na ako ngayon. Since may sarili akong kotse, regalo ito sa akin ni Dad nung graduation ko, kaya iingatan ko since first car ko rin ta. Nag-drive ako papuntang mall. Iwan ko ba kung bakit sa mall ko pa naisipang bumili, na meron rin namang pinakamalapit na store dito sa bahay namin. Pagkapasok ko sa mall dumiretso na ako sa grocery store, wala naman akong ibang pinunta rito kundi ang mamili ng makakain. Kumuha ako ng push cart at nagsimula ng maghanap ng mga kailangan ko, syempre kailangan kong unahin ang sarili ko, kaya naman binili ko na muna ang mga gatas na dapat iniinom ng isang buntis, namili rin ako ng pwede kong kainin mamayang dinner, at mga prutas na kakailanganin ko. Bumili rin ako ng mga canned goods na pwede kong makain kapag tinatamad ako magluto, hindi na magkasya sa cart ko ang pinamili ko, kaya medyo mabigat na rin ang tinutulak ko, pero kaya ko pa naman. Kung nandito sana si Radley hindi ako mahihirapan sa pamimili ko, dahil may kasama ako. Napadaan ako sa mga pagkaing pambata, iyon bang wala pang 1-year-old baby? Ano kayang magandang brand para sa baby ko, kapag naisilang ko na siya? Kukuha na sana ako ng isang box, para tingnan ito, nang may makita ang mata ko na pamilyar na tao. Tiningnan ko siya, he was pushing the cart, while choosing the product what the woman asked him to get. I smiled bitterly. Kaya pala nagmamadali siyang umalis, at ang bilis niyang tumanggi na samahan akong mamili, dahil dito rin pala ang punta niya kasama ang mag-ina niya. Bakit ang sakit? Dalawa rin naman kami para samahan niya. Nahulog ang isang item sa cart na daladala ko, dahilan para mapatingin siya sa gawi ko. Nakita ko ang gulat sa mukha niya nang makita ako, hindi rin nakawala sa paningin ko na nakatingin rin sa akin ang babaeng kasama niya. Ngumiti ito sa akin na para bang ang bait niya. Kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanila, at kaagad kong pinulot ang item na nalaglag, at itinulak ko ang pushcart papuntang counter. Since nabili ko na naman na ang mga dapat kong bilhin, wala na naman akong balak pa na magtagal rito. Habang papunta ako sa counter, hindi ko maiwasang maiyak, kaya kaagad kong pinunasan ang luha ko nang malapit na ako sa counter, at natatanaw kong nakangiti sa akin ang cashier. Hello ma'am, bati niya sa akin. Bago sinimulang bilangin at ayusin ang pinamili ko, nginitian ko lang siya. 17,000 pesos only ma'am. Saad ng cashier. Kinuha ko sa bag ko ang ATM ko, at iniabot sa kanya, na sobrahan ata ang pinamili ko, pero okay na rin para naman matagal akong hindi makapag-grocery, total hindi naman madaling masira ang mga binili ko. Ma'am, sorry pero wala pong laman ang card nyo. Sambit ng cashier na ikinalaki ng mata ko. Paanong wala? Sigurado ka ba dyan? Alam ko may pera pa ako, pakitry mo nga ulit. Kinakabahan kong saad sa cashier. Paanong wala? Sa lahat ng bagay ko ginagamit ang card na iyon, bigay iyon sa akin ni Daddy, imposible naman na nakalimutan niya akong bigyan ng allowance. Pero kahit na hindi pa rin naman ubos ang pera ko, paanong wala ng laman? Sorry ma'am but your zero balance. What? Napasapaw ako sa noo ko nang marinig ko ang sinabi ng cashier. Hindi lang yun kumirot pa ang ulo ko, bakit ngayon pa? Ano nang gagawin ko? Hindi pwede na hindi ko bilhin ang mga kinuha ko, dahil wala akong kakainin mamaya. Miss, tumatanggap ba kayo ng credit card? Tanong ko sa cashier nang maalala ko na may credit card pa ako. Yes ma'am. Kaagad na sambit nito. Kaagad ko namang hinalungkat ang gamit ko sa bag, para hanapin ang credit card ko, pero wala akong makita. Gosh! Bakit wala? Bakit ngayon pa ako tinamaan ng malas? Miss, pwedeng iwan ko na muna. Babalikan ko, promise babalik ako kukuha. Use my card to pay her purchase. Someone cuts me off. Iniabot niya sa cashier ang card niya, kaya kaagad akong napalingon sa kanya, kaagad rin akong napa-atras nang magkatapat ang mukha naming dalawa. Livin, I whispered, thanks God for giving me a savior. Salamat nga pala Livin Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi ko rin kasi alam kung bakit nagkaganon ang card ko, nakakainis tuloy. I pouted.
Nakakahiyaman pero sinagot niya ang ganong kalaking halaga ng pinamili ko. Naglalakad kami papunta sa parking, kasi nag-volunteer pa siya na ihatid ako sa sasakyan, dahil madami akong pinamili at mabibigat iyon. Ano ka ba, okay lang iyon. Isipin mong libre ko na sayo yun. Nakangiting sabi niya sa akin. Hindi ano ka ba, ang mahal kaya ng binayaran mo, promise babayaran kita. Sabi ko nang buksan ko ang backseat ng sasakyan ko, at ipinasok niya ang pinamili ko. Sige, ikaw ang bahala pero sinasabi ko sayo. Libre ko na yun. Ngumiti siya sa akin at ginulo ang buhok ko. Teka ano palang ginagawa mo dito? May kasama ka ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hala baka naman hinahanap na siya ng kasama niya. Kasi ano, may sinusundan ako. Napatigil siya sa pagsasalita na para bang na-realize niya na mali ang sasabihin niya. Kumunat ang noo ko sa kanya. Sinusundan? Sino naman? Hoy ikaw hindi ko alam na stalker ka na ngayon. Natatawang sabi ko na ikinailing niya, tumikim siya bago nagsalita. Si Mama. Oo, si Mama sinundan ko dahil sabi niya mamimili siya, niyaya niya ako kanina. Sabi ko susunod na lang ako, ayaw ko naman na mag-isa siya. Paliwanag niya na ikinatango ko, napakaswerte naman ng mommy ni Livin. Ang bait ng anak niya. Nakita kong sumeryoso ang mukha niya, na para bang hindi siya napakali. Ang weird ni Livin Sige, mauna na ako. Balikan mo na ang mama mo sa loob, for sure na hinahanap ka na noon. Sabi ko. Naglakad ako papasok sa driver set, bubuksan ko na sana iyon. Nang buksan iyon ni Livin para sa akin, gentleman talaga si Livin kahit kailan. Thank you. Nakangiting sabi ko sa kanya, bago ko ipinasok sa loob ng sasakyan ang gamit ko. Sabay kaming napalingon ni Livin ng makarinig kami ng iyak ng sanggol, na pumuno rito sa parking. I was stunned nang makita ko si Radley, na pinapatahan ng bata sa mga bisig niya. Nakikita ko kung gaano siya kasaya, habang hawak niya ang bata. Bata, na siya namang ikinakirot ng puso ko sa sakit. Napabilang sila sa amin, kaya nakita ko ang pagkagulat nila pareho nang makita kami ni Livin, nagkatinginan kami ni Livin, kaya nginitian ko siya nang makita kong nakangiti siya sa akin. Si Rad yun di ba? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sige na, mauuna na ako. Pag-iiwas ko sa tanong niya. Alam ko namang si Radley yun, dahil nakita ko siya sa loob, pero hindi ko inakala na magkikita ulit kami rito sa car park. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng sasakyan ko. Sige, ingat ka sa pagmamaneho, tinap ni Livin ang ulo ko na para bang 10 taong gulang na bata. Opo, salamat po ulit. Nakangiting saad ko sa kanya, at tumango naman siya. Isinara niya na ang pinto ng sasakyan ko, nang makaupo na ako sa loob. Ibinaba ko ang salamin sa tapat ko, at nakita kong kumaway siya sa akin at nginitian ko naman siya. Napabilang ako sa kinaroroonan ni Radley, nakita kong masama ang tingin niya sa akin, na para bang ang laki ng kasalanan ko. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya, at nagsimula na akong nagmaneho papaalis sa mall. Bakit ganito siya sa akin? Nagkita kami pero parang wala siyang pakialam sa akin, bakit pakiramdam ko nakikita niya pero hindi niya ako kilala, para hindi niya ako lapitan o tulungan man lang. First time kong makita si Bianca, masasabi kong sobrang ganda niya. Sa pananamit niya, sa habog ng kanyang katawan, sa kinis ng kanyang balat, at sa ganda ng kanyang mukha, hindi na ako magtataka kung bakit babalik sa kanya si Radley. Ang ganda niya at sa tingin ko ay mabait pa siya, iyon bang tipong mahinhin siya. Hindi mo rin iisipin na may anak na siya. Magkasama silang tatlo at nakikita kong ang saya ni Radley na kasama sila, kompletong pamilya sila. Hindi ko man nakita ang mukha ng bata, pero alam kong maganda iyon, dahil maganda't gwapo ang magulang niya. I was insecure. I don't know why. Maybe I can't tell Radley that I am carrying his child, even if I am his wife, unlike Bianca. She told the man who got her pregnant, even she know that he already married to someone, just to give her child a complete family. How brave and strong she is to fight the right of her child, how lucky she is that Rad is a good man. Who stand in his responsibility. Nasa kanya ang lahat na wala akong lakas ng loob, hindi ako kasing tapang ni Bianca na ipaglaban ang karapatan para sa anak. I'm sorry baby.
I whispered as I caressed my small womb. I can't help not to cry, palagi na lang tong nararamdaman, akala ko ayos na ang lahat pero hindi pa pala, bakit parang ang sakit-sakit. Mas lalong sumasakit. Siguro kapag may lakas na ako ng loob na sabihin sa kanya. Makakaya ko, ang hindi ko lang alam kung anong isasagot niya. Pwedeng hindi niya matanggap ang baby ko, baka sabihin niyang hindi pwede, dahil sa may anak na siya sa iba, at mas magpapakatatay siya rito kaysa sa anak namin. Ayaw kong marinig ang mga salitang yun mula sa kanya. Ayaw ko, hanggat kaya ko pa, hanggat hindi pa halata ang baby ko, hindi ko muna sasabihin sa kanya. Kaagad akong bumaba sa sasakyan ko, nang may parada ko sa garahe ng bahay namin ang sasakyan ko. Kaagad kong ibinaba ang isang karton, since ang bigat ng mga ito, kailangan kong isa-isahin papasok sa bahay, bawal rin kasi ako magbuhat ng mabibigat sabi ng OB ko. Binuksan ko ang bahay, at pilit kong binuhat ang lahat ng pinamili ko papunta sa kitchen. Nang matapos ko itong mailagay sa kitchen, umakyat muna ako sa itaas para magpalit ng damit, at kaagad ring bumalik sa ibaba, para ayusin ang mga pinamili ko sa cabinet. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ko ng mga pinamili ko, nakaramdam ako ng gutom, kaya naman nagtimpla ako ng milk at gumawa ako ng waffle. Dinala ko sa sala ang ginawa kong merienda, para doon kumain habang nanonood ng TV. Kinuha ko ang phone ko nang marinig ko itong tumunog. Nakita kong si Shane ang tumatawag kaya napangiti ako. Hello Shane, masayang bungad ko sa kanya, at narinig ko naman ang tili niya na para bang excited siya. Wa Ate Ellie, pupunta kami ni Ate Sarah dyan sa inyo. I'm so excited. Pumayag si Mommy na bisitahin ka namin. Masaya niyang sabi na ikinalukot ng mukha ko. Masaya ako na bibisita sila, pero ayaw ko naman na makita nila na hindi kami ayos ni Radley. Huminga ako ng malalim at bumaling sa orasan. 4 p.m. Siguro naman hindi na sila aabutin ni Radley, dahil gabing-gabi na iyon kung umuwi, o baka naman hindi nga siya umuwi ngayon. Sure wait, nasaan na ba kayo? Sasunduan ko ba kayo ah? Tinatapos ko ang pagkain ko para sunduin sila. No need ate, because we know your address. Just wait. I'm excited to see Kuya Rad. Napatawa naman ako sa sinabi ni Shane, nako. Hindi naman pala ako ang pupuntahan nito pero wala naman dito ang gusto niyang makita, kaya for sure ako lang ang makikita niya. Ate aagawan ka pa ata ng asawa wag mo na kaya tung patuloyin. Hoy hindi love ko kaya si Ate Ellie, kaya di ko yun magagawa sa kanya, grabe ka mag-isip Rinig kong bangayan nilang dalawa. Oo na, wag na kayong magtalo. Natatawang sabi ko. Napatingin ako sa main door, at nakita ko itong bumukas. Nanlaki ang mata ko nang makita kong pumasok si Radley na may dalang pizza. Nakita ko siyang nakatingin sa akin, kaya agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Nang maalala kong nakita ko kanina, itinuon ko ang atensyon ko sa TV. Bye-bye ate, mua, I love you, and I miss you so. I smiled as I heard Shane sweetly said. And I miss you so much baby. I'm waiting for you here to come. I love you more. Napatayo ako sa kinauupuan ko, nang pabagsak ni Radley na ibinaba sa center table ang daladala niyang pizza, at masamang nakatingin sa akin. Ano bang problema mo? Naiinis na tanong ko sa kanya, nang patayin ko ang tawag. Muntik pa akong matapunan ng gatas na iniinom ko sa gulat, dahil sa ginawa niya, kinabahan ako ng dahil sa gulat. What do you think you doing? Flirting in front of me? He asked me coldly. Flirting in front of him. Sa nakikita ko wala akong kasama rito sa bahay nang dumating siya, at wala akong nilalandi dahil hindi ko yun ugali. Naririnig mo ba yang sinabi mo? Sa pagkakaalala ko ikaw tong may kasama kanina, mahina kong sabi habang nakatingin sa mga mata niya. So, ikaw wala. Kaagad niyang sagot sa akin at umiling. Si Livon ba ang tinutukoy niya? Wala akong kasama kanina, mag-isa lang ako. Totoo naman hindi ko kasama si Livon nang pumunta ng mall. Wag mo nga akong linuluko. Nakita ko kayong magkasama ni Ramos, hindi ako bulag Eliza. Hindi ka naman pala bulag, pero bakit parang hindi mo naman ako nakikita kanina? Sila pala ang mag-ina mo. Ang ganda nila pareho. I commented that make him look at me seriously.
Umuwi ka ba ng maaga para dyan? Sorry kung sa tingin mo linuluko kita. Nakayuko kong sabi at kinuha ko ang pinagkainan ko para iligpit. Wala naman akong narinig sa kanya, kaya dumiretso na ako sa kitchen, para hugasan ang mga ginamit ko. Balak ko sanang magpahinga na muna dahil pakiramdam ko pagod na pagod ako, pero naisip kong nandoon si Radley, kaya wag na lang total pupunta rito sila Shane magluluto ng dinner. For sure makakarating sila dito mamaya-maya pa. Gusto kong kumain ng sinabawang baboy na may bagoong, kaya iyon ang niluto ko. Buti na lang nakabili ako ng bagoong sa tindahan dito, malapit sa village namin, kaya perfect yung niluluto. Inaamoy ko pa nga habang nagluluto ko, ang bango. Paniguradong masarap ta. Dahil alam kong hindi kumakain ng ganito sila Shane, gumawa rin ako ng fried chicken, then may natira pa namang adobo kanina, kaya ininit ko na lang. Inayos ko na ang mesa, dahil mamaya darating na sila, isinama ko na rin si Radley sa dinner, dahil hindi ko naman narinig na umalis siya, kaya for sure dito siya kakain. Hala, hindi ko nasabihan si Radley na darating sila Shane. Dali-dali akong pumunta sa sala, nang marinig ko ang doorbell, sila Shane na iyan. Kuya, kaagad kong narinig ang boses ni Shane, nang papunta ako sa sala. Nakita kong pinagbuksan na ni Radley ng pinto ang dalawa, nakita kong nakayakap si Shane kay Radley, I smiled as I saw them. How I miss my sisters. Shane, tipid na bigkas ni Radley sa pangalan ni Shane, at bumitaw na ito sa pagkakayakap sa kanya. Hi Kuya Rad, si Ate Ellie. Kumaway si Sarah kay Rad, at tumango naman ito. She's on the kitchen, what brought you two here? Seryosong tanong ni Radley sa dalawa. Dinadalaw namin si ate. Wow, may pizza. Kuya, pwede pahingi. Nakita kong lumapit si Shane sa center table. Napatingin sa gawi ko si Radley, bago bumaling sa pizza na nasa center table, at kay Shane na parang mga bituin ang mata nang makita ito. I brought it for your sister Ellie. Ask her if she wanna open it right now, ani niya na sa akin nakatingin. Para ba talaga iyon sa akin? Kanina wala naman siyang sinabi na para sa akin yun. Basta niya na nga lang iyon binagsak sa center table, malay ko ba kung buo pa yun o durog na. Kakarating mo lang kuya, saan ka galing? Hehe sweet naman, may pasalubong si ate. Komento ni Shane at naupo sa sofa. Nakita kong kumunat ang noo ni Radley, dahil sa madaming tanong si Shane, tumingin siya sa akin. Ano ka ba Shane, mahiya ka nga kay kuya. Sorry kuya, masyado lang talagang madaldal tong si Shane, saway naman ni Sarah kay Shane. Sarah, Shane, tawag ko sa kanila at ngumiti, sabay silang napatingin sa akin, at nakita ko namang ngumiti sila nang makita ako. Ate Ellie, sigaw ni Shane at tumakbo papalapit sa akin, dinamba niya ako ng yakap ng sobrang higpit. Inaawat ko siya sa yakap niya sa akin, baka kasi maipit ang baby ko, isa pa baka amoy usok na ako. I miss you Ate Ellie. Balik ka na sa bahay, palagi akong inaaway ni Ate Sarah. Wala akong kakampi, sabi niya na parang bata at sumimangot, bumaling ako kay Sarah na umirap lang siya. Ang higpit naman ng yakap pero alam mo na miss kita. Ngayon ay ako naman ang yamakap sa kanya. Sinisiraan niya na naman ako sayo, Ate Ellie. Lumapit si Sarah sa akin at niyakap ako, niyakap ko rin siya. I miss you too. Buti na isipan yung pumunta rito. Hinawakan ko ang pisngi nilang dalawa, kaya naman. Ngumiti sila sa akin, kita ko kung gaano sila kasaya, ako rin naman masaya na makita ko sila. I love you na talaga ate. Pwede ko bang buksan yung pizza mo? Nagugutom na ako Ngumuso si Shane sa pizza na nasa center table. Nahadyap ng mata ko na nakatingin sa akin si Radley, tumango siya na para bang sinasabi niyang okay lang. Sige, buksan niyo na at igagawa ko kayo ng juice. Sabi ko at kumala sa yakap nila. Yehey, thank you ate. Hinalikan ako ni Shane sa pisngi. Wait, anong amoy ba yun? Nakita kong kumunat ang noo ni Shane, na para bang nandidiri siya. Ate ano yun? Ang baho. Reklamo ni Sarah at medyo lumayo sa akin. Hala ako ba ang mabaho? Rinig kong mura ni Radley. Mabaho. Wala naman saka mabango kaya ang naamoy ko. Teka nga lang baka ako na ang nangangamoy usok kasi nagluto ako, wait lang maliligo muna ako. Palem ko at maingat na umakyat sa hagdanan.
Anong niluluto mo? Napatigil ako sa pag-akyat ko, nang marinig ko ang boses ni Radley, humarap ako sa kanya. Wala na, tapos na akong magluto. Pero sinabawang baboy. Ang niluto na may bagoong. Nakangiting sabi ko. Ew, sabay na sabi ni Shane at Sarah, kasabay naman ang sama ng tingin ni Radley sa akin. Makaiyo naman, ang sarap kaya. Do you think it's right? Saan mo naman natutunan ang ganyan? I swear Ellie, it is really smell bad. How can you say that it smell good? Asar na tanong sa akin ni Radley. Ang arte nyo, kung ayaw nyong kainin idiwag, akong kakain, masarap kaya yun mabango pa. Inirapan ko siya at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa kwarto. Kaagad naman akong naligo pagkapasok ko sa banyo. Ang bango ng niluto ko, tapos sasabihin nilang ang pangit ng amoy. Hindi sila nakakatuwa. Pagkatapos kong maligo kaagad rin akong bumaba, nagsuot lang ako ng oversized t-shirt at cycling, since gabi na naman eh. Papatungan ko na lang mamaya ng pants, para hindi ako lamigin. Ate, ang weird mo. Reklamo ni Shane. Sure kang yan ang kakainin mo. Ate ang pangit ng amoy. Sabi pa ni Sarah. Nandito na kami sa harap ng pagkain at kakain na, pero sila ayaw pa ring maniwala na masarap ang niluto ko at mabango, lalo naman si Radley na para bang ayaw niya talaga ng amoy, ang arte niya. Huwag mong kainin yan. Inagaw sa akin ni Radley ang bowl ng sinabawang baboy, at nilagyan ako ng kanin at fried chicken sa plates ko. Bakit hindi? Sayang naman ang effort ko rito kung hindi kakainin. Tikman mo kaya. Radley ang sarap nito promise, wait tikman mo oh. Kumuha ako ng sabaw at akmang isusubo ko na sa kanya, nang bumaling siya sa akin. Ellie, madiin niyang tawag sa akin na ikanababa ko ng kutsara. Alam ko na ayaw niyang sinusubuan ko siya, dahil si Bianca lang ang gagawa noon sa kanya, kaya naman nilagyan ko na lang ang plates niya. Ayan tikman mo, promise ang sarap talaga niyan. Nakita ko siyang nakatingin sa plates niya, na para bang ang sama ng itsura niya. Bakit ba ayaw nila? I pouted. Lahat na lang ayaw sa akin. Ibinaba ko ang kutsarang hawak ko, at akmang aalis ako sa upuan ko, nang pigilan ako ni Radley. This is a weird Ellie. Are you pregnant? Mahina niyang tanong sa akin na ikinatigil ng dalawa sa pagkain, na siya namang ikinalaki ng mata ko, paano niya nalaman? What? I asked him innocently.